Kung magulo ang relasyon nyo ng jowa nyo, ay mas magulo yung wiring na ito. Ayan, no? Alright. So, yan ang tatalakayin natin sa video na ito, no? Tutulungan natin si Idol na nagpa-SOS po sa atin o humingi po ng tulong para maayos po yung ganyang wiring kasi ano, sabog po. Nag-try po kasi siyang mag-DIY mga idol pero nagkaroon siya ng problema sa pagdi-DIY. Yung pulser ay nadiretso po doon sa ignition coil, yung wire, ayan, no? Wire yan, yung orange na yan, nakabit dito sa part ng pulser na yan, papunta sa ignition coil tong orange na ito. Ayan. So, hindi po andar yung kanyang motor at saka yung mga wiring ay sabog-sabog na. Nalito na si tropa kasi nilinis niya yung kanyang wiring, no, ititape niya sana, nangyari nagka bunot-bunot at yan. So, ayusin natin yan sa video na ito. So yun, umpisahan agad natin to mga idol, no. Unang-unang gagawin natin dito ay maglalagay po tayo ng ground, no, sa body or sa ating makina. Hanapin natin sa wire na ito ni sir kung saan yung ground, no. Dito na lang po tayo maglalagay ng ground sa part na ito kasi dito ko nakita na dito rin siya naglagay ng ground dati. Ito po yung wire, oh, ng kanyang ground. Papunta rin po sa ignition coil at saka naka-ground po doon sa stator coil. So dito tayo maglalagay ng body ground. Yan. Kasi dito siya naglagay dati, dito na rin tayo magkakabit. Yan mga idol, no. Wala na po sa color coding po yung wire ni sir mga idol, ha. Tandaan nyo na lang po yung mga sasabihin ko. So kung anong part yan o kung saan galing yung mga wire na yan. Para hindi po tayo malito at masundan nyo po yung video natin. So maglalagay muna tayo ng ground. Connect muna natin. Yung mga idol, no, at okay na po yung ground. Ayan, no. So naikabit na po natin yung ground. Ngayon naman, check natin yung kanyang light coil at saka charge coil. Kung goods ba, kung may grounded ba, kung ito ba ay naka half wave o naka full wave. So ayan, itong dalawang to, yung white at saka yung yellow, tetest natin yan. So unang pag-check natin yung pag-check po sa half wave. Yung isang wire na galing stator, ipitan natin yan gamit ang test light. Then, magbabody ground po tayo. So, ganito po. Panoorin nyo po. Yan, i-kickstart natin yan, mga idol. Tapos, ito po yung wire na galing stator, yung inipitan ko ng clip. Tapos, sa body. Yun. Ayun, umilaw. So, naka half wave, mga idol. Pero, check pa rin natin, baka grounded yun. Kasi, pag grounded, iilaw din yun. Yun. So, itong isa naman, ganun din gagawin natin sa light coil, umilaw. Then, ito, pag-verify natin kung may ground o wala. Pag umilaw to, ibig sabihin may problema. Pero pag hindi, good siya mga idol. Wala. Yun, wala. So, wala mga idol. Ibig sabihin, naka-halfway po yung stator na ito. At goods po yung wiring dito, walang ground. Alright. So, ngayon, mag-check na po tayo, no? Mag-start na po tayo mag-wiring. Mag-umpisa tayo dito sa kanyang CDI. Kaya sabi ko kanina, yung CDI na gamit ni sir ay wave 125. Ito po mga idol, wave 125. So, dito sa side na ito mga idol, ito, yung green na yan, doon po yung ground. At di kakabit natin yan sa ground. Yung kabilang side naman, doon po yung accessories wire or yung ating positive. Alright, so ikabit muna natin ito, no, para may subukan natin at medyo malinis naman natin yung wiring ni sir kasi napakagulo talaga. Ayan. So dito sa kinabit nating ground or body ground kanina, doon po tayo magsiseries po ng ating ground. Hanap na lang po tayo ng pwede pagkabitan ng ground. Ayan. So meron na po tayong ground dyan. Dito naman sa taas ng ground, ito naman po yung kanyang ignition coil, no, which is doon po sa kulay orange na pinakita natin kanina. Ayan, papuntang ignition coil dyan mga idol. At dito rin po ilalagay ni tropa yung kanyang CDI. Alright. So, nasukat ko na po yan kung gaano kahaba. Ayan, o, abot na po dyan. Okay. So, tape ko muna itong kanyang wire papuntang ignition coil. Ayan, so taas po ng kulay green, no? Or sa taas po ng ground na doon po yung ignition coil. Karaniwang kulay yan mga idol ang ating ignition coil pag Honda ay black na may guhit na yellow.
Ayan. Wire na papunta sa ignition coil. So, tape muna natin kasi may kuryente to mga idol. Ayan, baka mamaya madikit to sa kanyang karburador. Alright tayo dyan. Mag-spark ba yan? Baka maging Ghost Rider ka. Okay, so okay na po yung dalawa nating wire. Ignition coil, papunta sa ignition coil at yung ating ground. Yan, papakita ko. Okay na itong dalawa. Ayan, ground. Tapos yung wire papunta sa ignition coil. Alright, ayan. So sana nakikita nyo yan. Next natin, mga idol, itong dalawa. Ito po yung kanyang pulser. Saan natin makita yung pulser? Ito po yung paggaling po ng ating stator coil. Yung blue na may guhit na white, yun po yung pulser. Ayan, so kung nalilito kayo sa kulay ng pulser, pwede nyo baklasin, tignan nyo sa loob kung ano yung wiring ng pulser. Pero sa Honda, blue na may white, yun po yung pulser. Okay, tape muna natin, mga idol, para iwas problema. Baka makalimutan natin hindi i-tape eh. Okay, so tape muna natin. Ayan o. So, sana masundan yung mga idol yung ginagawa natin dito at hindi po kayo malito. Kung malito man kayo or may katanungan, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section. Alright, next naman natin mga idol, itong natitirang wire. Ito po yung positive, yung accessories wire. No? Since dito sa motor ni Tropa ay wala po siyang susi, yung ginawa lang namin ditong kill switch ay gumawa lang po siya ng switch. Kaya yun din po yung wiring na susundan natin. Pero itong part na ito rito mga idol, ito po ay accessories wire. No? Kung mayroon po kayong susi, papunta po yan sa susi. Sa Honda, yung accessories wire ay kulay black mga idol. Yan. So, itong motor kasi ni Sir mga idol, ito po ay, yung makina nito, Rusi. Di ko lang alam kung ano yung chassis nito. Kasi ito po ay ginagamit na pang-igib-igib ng tubig dito lang mga idol. Yan, okay na po yung apat na wire at iti-tape natin yan para bawas namang kalat sa wiring ni Sir, no? Para maganda naman tignan. Ayan, so hanggang dito, tape muna natin. Yun, so inuulit ko mga idol, kung may katanungan kayo or hindi nyo nasundan sa video na ginagawa natin, maaari po kayo mag-comment dyan, no? I-comment nyo lang po ako at salpak na natin yung kanyang CDI. Yon, okay na si CDI. Then, itong mga kalat-kalat na wire ay titape muna natin. Para ika nga sabi ko, maging malinis. Ayan o, pakadumi kasi. Ayan. Para hindi malito si Tropa. Kung saan yung mga ititape pa niyang part na walang tape. Kasi baka mamaya, baklasin ni Sir or ni Idol. Ayan, so mas maganda kung naka-organize na. So, dito naman po sa part ng kanyang stator, kukunin natin dun yung kulay white at saka yellow kasi yun po yung papunta sa ating regulator. Ayan. So, napapansin nyo may tatlo na akong wire dyan. Yung isang wire dyan ay papunta po sa battery or papunta po yan sa susian natin, yung kulay red, yung positive. Yung wire na nilagay ko dyan ay black, no? Mapapansin nyo may dalawa akong black dyan. Yung isang matabang black, yan po ay positive. At yung ito, hinawakan ko, positive yan. Tapos yung isa naman ay negative. No? Yun po yung naging palatandaan ko. So, inuulit ko, sa inyong regulator, dapat po, nandun po yung kulay red, yung positive, yung kulay na green or ground, kung Honda man, mga idolong inuwi na wiring natin. Tapos yung ating light coil at charge coil, papunta po yan sa regulator. Bali, apat po yung wire na yan. Nulit ko, positive, light coil, charge coil, at saka yung ground. Papunta po yan sa regulator. Ayan, so i-tape muna natin ito para bawas kalat naman, gaya ng sabi ko. Ayan, para mas madali nating makita kung saan yung mga wire na hindi na ginagamit, no? Or hindi nalagyan ng tape. So, tape muna natin. So, inuulit yung mga idol. Kung medyo naguluhan kayo sa ginawa natin dito, mag-comment lang po kayo. Kasi ito nga po ay hindi na po naka-color code mga idol. Yan, DIY na lang po kasi yung harness na ito at talagang sundan nyo na lang po yung mga pwestuhan na sinasabi natin sa video. Alright, so ito na po yung natitirang wire na apat na papunta po ng
ating regulator mga idol. Ayan. Yung light coil, charge coil, positive at saka yung negative. So ito po yung dati niyang regulator. Ayan. So nakikita nyo sa ating regulator ay may kalungkutan na to, may problema na to. Kaya tinanggal ni sir at dito sila naglagay ng switch at yun din po yung susundan nating wiring mamaya. Okay, so lumipat kami dito sa shop kasi wala po siyang regulator sa kanila at dito tayo magpapatuloy. Kasi may mga regulator po tayo ditong mga pwede pang magamit. Yun nga, wala pong budget ngayon si Tropa kaya ipapahiram lang muna natin sa kanya yung mga regulator natin dito na pwede pang magamit. Alright. So ito po yung kanyang regulator mga idol. Tignan nyo na wala na talaga. Nag-shutdown na yung kanyang regulator kaya papalitan natin to kasi di ayaw na maglabas ng kuryente. Ito yung papalit natin. Ito po ay pang Hauju 125 na regulator. Goods pa to mga idol. Ayan. So mapapansin nyo lang dito 5 wire tapos 3 po yung charge coil. Ayan, yung 3 na to. Pero yung gagamitin natin 2 lang. Ayan, binalatan ko na. Tapos yung isa hindi natin yung gagamitin. Reserva na lang. Ayan. So dito po sa part na ito ng kulay black ng ating ginagawa ko rito ay doon po natin nilalagay po yung light coil at charge coil sa 2 block na nabanggit ko kanina ng ating regulator. Inuulit ko, pang Hauju po yan mga idol. Kung Hauju po yung gamit nyo, ganyan na ganyan yung makikita nyong wire. At inuulit ko, gagana lang po yung pang Hauju sa naka half wave na stator coil. No? Pag naka full wave yan ay sobra-sobra po yung kuryente na ilalabas niyan mga idol. So, inuulit ko, no? Half wave, maganda yung connection na sa Hauju. Pero kung gagamit po tayo na naka full wave yung stator ay hindi po siya gagana ng maayos. Magpo-full charge, mag high voltage. Okay? Then yung kulay black nga pala dyan, black na may guhit na white, yung po yung ground ni kinabit ko kanina. Kaya mapansin nyo, 3 na po yung wire na nakabit. Okay, check muna natin. Ayan o, umilaw. So itong black na may guhit na red, yung po yung positive, dito natin ito ilalagay para mapasukan po ng positive yung battery. Tapos dyan din po tayo maglalagay ng switch mamaya. Papunta naman po sa kanyang CDI. No, para mayroon po siyang kill switch. Alright, so hindi ko muna i-tape. At try muna natin paandarin yung motor ni Tropa. Check natin po yung kuryente dito sa kabila. Ayan o. Yeah. Yun o. Kalakas. Yan na. Hindi ko napansin mga idol na hindi pala nakikita sa camera yung kuryente. Pero sana narinig nyo na napakalakas po ng lagatik po ng kuryente na ibig sabihin may kuryente na pong dumadaloy dito sa kanyang tension wire. Sige. May gas na to. Okay. Andar na. Wait lang kuya. Wait lang. Wait lang ha. Malapit sa gas eh. Baka mamaya. Ano yung ano. Okay. Go. Gusto mo? Ito rin yung spark plug mo, baka linisan mo na ba yung spark plug mo ba? Mausok. Ha? Mausok. Isunog! Patay ang lamok! May revolution!
So yung mga idol, at napalabas po natin yung kuryente ng magulong wiring ni Idol Tropa no ni Sir, at sana po ay manakuha kayong tips at kalaman sa ginawa nating video na ito mga idol. Ayan po, sa may mga katanungan, mag-comment lang po dyan sa atin comment section at sasagutin po natin yan. So ganito lang muna yung video natin mga idol, no? Baka pwede naman po makaingin na isang subscribe dyan, hit that notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, so dito lang muna tayo. Peace out. Bye-bye.